Rotator cuff tear. Opo. Supraspinatus. Preparing you above. Personal na No problem. Full thickness tear. Oh. There is supraspinatus. Right intraspinatus. There is minor tendinitis. Right subclavian subcoracoid both sides with the sign of impingement. Right superior level anterior posterior slap pressure considered. Okay, trauma, pain. Ngayon ang nangyayari sa inyo, alam yung full thickness tear? Ayan o, sa supraspinatus, full thickness tear, rotator cuff, full thickness tear, ganyan, punit yung ano nyo, dito sa supraspinatus. Sa infraspinatus naman, ano yung infraspinatus? Infraspinatus, tendinitis. Tapos, itong infraspinatus, tendinitis, supraspinatus, tsaka subclavian, subcoracoid. Ano yung subcoracoid? Ayan, conoid, yung coracoid. Yan mga, ngayon, ano pa ba, kung puno itong tama ko sa'yo, subclavian, coracoid, bursitis, impingement. Ano yung bursitis? Ayan o, subclavian bursitis. Oh, ito na, nandito na lahat kasi ng ano eh. Makikita nyo na kagad kung ano yung naging problema nyo. Dapat yan, manipis lang. Kita nyo? Hindi namamaga. Ngayon, siyempre pag namaga yan sa subclavian, subcoracoid, tutukod yan. Bakit ba nagkakaganyan? Bakit ba nagkakaganyan ng ano? Bakit kayo napunitan? Ayan o, napunit. Full thickness. Hindi ko rin alam eh. Bakit napunit? Hindi ko na... Bursitis, tsaka yung... Hindi ko alam kung saan ko na. Basta una, masakit lang eh. Tapos nga... Yun. Alam nyo, nangyayari yung ano? Nangyayari yung pagkapunit ng ano? Mga tendon natin. Pagka minsan sobrang sakit na, tapos may biglaan tayong na ano, kumbaga may inabot tayo ng yung masakit siya, tapos Inabot ko pa. may mga biglaang kilos, yun, dun yung napupunit. Ngayon, siyempre, pag napupunit yan, yung kapunit nun, magkikreate ng ano yun. Siyempre, magsusugat eh. Magkikreate ngayon ng ano yun, impingement or swelling. Tapos, yung ito naman, yan, nakalagay dyan, may tendonitis ka, tapos subclavian bursitis. Nandyan lahat eh, ano? Kitang-kita nyo naman. Oo, pina-ultrasound. Ayan, iipit ngayon yan. Supposed to be, manipis yan dapat. Hindi gan. Kasi, nagkakanda punit-punit yung mga tendon. Okay? Nagkakanda dito, punit yung dito mo. Ngayon, pag punit yung dito mo, tapos may bursitis ka, iyan na mangyari. Para siyang tutukod. Oo, hindi ko na maitaas. Hindi niya na may taas. Masakit na. Dapat yan, free. Ngayon, ito ma'am, hindi pa tumaangat kagad. Pero, pag natanggal yung, isa kasi sa nagpapasakit yung pakat ng head humerus sa mga glenoid, kailangan nyo matanggal yun doon. Tapos, ira-round-round nyo na yun. Ngayon, pag nakasingaw na yun, pumasok na sa tamang posisyon yung head humerus natin, magsisingawan na yun, impingement. Kumbaga, wala na naipit, magiging malaya na yan. Ngayon, kahit ihigaan nyo na to, pag kahit tamaan ka, di ba, pag natatamaan ka nito, sobrang sakit. Ano ko na po? Oo, ngayon, pagka nung nabaldog, kahit mabaldog-baldog na yan, hindi na yan masakit. Tapos sa pagtulog, hindi na rin kikro dyan. Na-lesson na yung sakit kasi na-injection na to. Ah, okay, in-injection na yun na. Kasi napakasakit dati. Pansamantagal lang yun. Oo nga. Pansamantagal lang yun. Ang tawag dyan is adhesive capsulitis na ngayon. Hindi ba may iwasan yun, sir? Yung ganun. may iwasan yan pag kayo nakaramdam na, mas madalas kasi to pag kayo ay diabetic. Siya, diabetic ako. Pagka kayo diabetic, 90%. Pero pag kayo hindi kayo diabetic, tinamaan kayo ng ganyan, siyempre sa trabaho nga yan. Nagbubuhat tayo minsan. Pag nagbuhat tayo minsan ng ganun, timba, hindi mo napansin, umusog ng konti. Nangalay lang na siya ng konti, sinahayaan na natin. Katagalan, ganyan ang kauwian. Paano maiiwasan yan? Pagka alam nyo nang masakit yung balikat nyo, isang linggo na, pag gumigising ka sa umaga, parang may masakit. Paano may iwasan? Paalay nyo agad.
Pag pumasok na maayos yun sa rotator cuff, kasi rotator cuff problem to eh. Nagkakaroon na naman ng problema kung pagka wala sa tamang pit, yung punit yan. Nandyan na yan eh. Naghihilom lang yan pagka basta tama na yung position ng head, ano. Okay? Minamasas lang yung punit na yan. Relax lang. Putok ah. Daming putok. Pero kahit saan ka tumingin, maliban lang sa sa mga klinika, magkaiba yung ano eh. Pero ngayon marami nagti-treatment ng mga shoulder. Almost the same na almost the same na lahat ng ano. Wag lang yung sa clinic na therapy iba yung method nila eh. Iba yun. May ano sila, dry needle, may mga may kuryente, shockwave, may mga stretching na kayo rin ang gagawa. Ito, kailangan muna hanggang dito nga po maabot ang sakit. ito tawag to yung warm up. Yan. Yung mga muscle, i-warm up nyo muna pag ina-adjust nyo ng ganito. Yan. Tapos, siyempre, angat lang muna natin. Wala muna yung main event. Angat lang muna natin. Yan. Ha! Ganun lang. Kaya? Kaya yan. O, dapa. Kaya yan. Dapa. Kaya. Hindi nyo may pag-asa yan. Pag-asa yan. Huwag lang yung mga ligaments, ay mga nerve ang naputol. Tapos yung malalaking putol ng ligaments. Paano malalaman po na puto yung ligaments? Wala na. Hindi ka naman. Pag ginaganon mo, walang power. Kahit daliri. Oo, isa pa yun. Pero yun yan. Una, manhid-manhid lang. Parang may naman manhid-manhid Susunod, parang, may kumikilot sa lupa. So, dali, ganito na, ayaw na yung gumanto. Susdaling ko. Sambo na. Okay, kaya. Yan. Ang dami kong pasyente niyan, halos lower back. Ang pinakamarami kong pasyente rito, lower back, frozen shoulder, tapilok. Yan ang mga palagi. Ito yung 10,000 na mahigit yung video ko dyan. Naparami. Ako yung pinakamaraming upload. Pwede po ba ako na-i-upload sa YouTube? Kasi, may kapatid akong orto eh. Oo. Yan. Diyan lang kayo. Meron po na. Oo. Hindi naman kita yung wala naman kayong pangalan eh. Kumbaga, hindi naman natin pinag-ibig. Kaya ang problema siyempre, may kapatid kayong orto. Talagang itong treatment natin Itong treatment natin. Di, pa-review nyo na lang sa kanya kung mali yung mga sinasabi ko sa kanya. Kasi kung ang orto naman kasi, eksperto yan sa buto. Yan sila, orto means bones eh. So, okay, upo kayo mo. Itong method na to, very effective talaga to. Marami nga papanood na. Marami ng rito. Oo na may pin, pero katagalan kasi, seconds lang yan 30 seconds yung tinitiis sa ganito. Depende kung malakas yung pain toleration nyo or mahina. Pero pag mga weak talaga, minsan, konting tusok lang hinihimatay pa eh. Oo, di ba? Meron. Yung, ang tawag to, yung karayom, hinihimatay pa eh. Pero yung iba, ginugulpi na, wala. Sige lang. Ang mga ang depensa sa mga full thickness steer, ganyan lang Yan. Tignan mo yung dito mo, supraspinatus mo. Dito patay. Ito, malambot. Pero dito, pagdating dito, dapat siyang buo yan. Buo. Yan, buo. Pero yung sa'yo, dito, matigas. Dito, parang wala siyang laman. Ayan, kasi nga, nalagot na yung nakakapit na tendon kung ano. Pero magkakalaman din yan. Magde-develop din yan. Hindi na nga lang 100% na, Ang mahalaga dito, mawala yung masakit. Tsaka yung may taas ko yung kamay ko. Pero ito, mami, hindi pa to agad matataas, Kung gusto niyo magpa-second session sa akin. Pero ito kasi, in the process,
sa mga stretching nyo. Susundan nyo pa to eh. Magugulat kayo, matataas yun yan. Tuturuan ko siya ng mga stretching. Tuturuan ko kayo ng mga stretching. Ito kasi, yung tinatawag na adhesive capsulitis, talagang medyo sinesession to. Pero sa tulong nga ng mga exercise na ituturo ko sa inyo, kahit hindi na kayo magpa-session sa akin. Pero magpapa-session kayo, mas maganda kasi mas kabisado ko to eh. Kumpara sa inyo, relax lang. Ha! Sigaw mo lang na malakas. Yan, sige. Yun yung sinasabi ko sa inyo, yung sa glenoid. Nakakapit, nakapakat. Kaya kailangan talaga yung umangat. O, sigaw nyo lang. Ha! Yan, sige, nakasan nyo. Ano na, bago maganda ka. Seconds na naman yan, katulad niya. Sabi natin, binahin ko na 7, 8, 9, 10. 30 seconds lang yan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, ano na nga eh, naka-recover na 26 eh. Wala nang sakit. Oo. Ganun lang, seconds lang yan. Hindi ka tulad dyan na parang napilay ka ngayon. Kumbaga, na-dislocate ka. Dire-diretso yun hanggang habang buhay mo lang iindayin yun. Natapilo ka. Pagtapilok, in a few seconds, boom, maga. Kinabukasan, mas masakit pa. Yung ganito, tumunog. Oo, tumunog na eh. Ano lang yan? Ouch! Ouch! Pero, nagko-cool down. Yun ang ano, dun sa, yung mga ganitong adjustment, nagko-cool down siya. Hindi siya dire-diretsong masakit. Hindi yun kagaya ng na-dislocate. Normal lang yung tutuhog siya kasi nga, yung glenoid nga, tsaka head humerus nakapakat. Yan lang, palagi nyo ng mami i-stretch yan. Ganito oh. Yan. Okay, kabila. Oh, tapos ganyan. Takasan nyo na ng konti. Yan. Manageable na yan. Higa kayo. Ipitin nyo ngayon. Tignan mo kung ano yung difference. Parang ipit yan. Sige, ipitin mo. Yan. Kung ano yung difference. Kaya mo na. Ano na. Kumbaga, bearable na siya. Hindi na siya sobrang sakit. Hindi na masyado pero may sakit pa. Hindi na masyado. Okay. Sige, upo kayo ulit. Yun nga, mami. Pero mayroon pang, may pain pa talaga yun. Normal yun. Kasi nga, may inflammation sa loob eh. Ngayon palang pinaluwag. So, ang the best na gagawin dyan. Oh, kaya pa. Kaya pa. Oh. Oh, may pain na. 1, 2, 3. Balik. Kung ayaw nyo naman ng ganito, ganito kayo. Ganyan, oh, parang nasisingkol ako. Ganun ang ano, ganun technique dyan. Tapos ganyan. Araw-araw nyo lang. Tapos after nyo mag-stretch, kahit 1, 2, 3 lang ang bilang. 1, 2, 3. Oh. Tapos, haplusin nyo lang ng pau. Ganun lang, magugulat kayo. Malakas na. Pag wala na kasing pain, mas maikikilos nyo ng malakas. Tapos, ang tulong ng massage, yung mga muscle at tendons kasi natin dyan, kumagapok. Siyempre, pag maganda ang ano, tsaka yung mga ligaments natin na mamassage, may stretch sila. Kakaroon ng flex. O, yun ulit. Babalik sa normal. Eh yung ano, may binili kasi ko yung parang lubid lang. Uli. Pwede ba yun? Okay yun. Okay yun. Pero pinaka-the best muna sa inyo, ganito muna kasi siyempre bagong ano pa lang eh. Tsaka baka mamaya mahina rin yung pain toleration nyo. Ganyan lang muna, i-round nyo lang muna, mag-ikot-ikot muna sa rotator cuff yung head humerus. Yan ang munang tama. Yan, o, yan. Yan, nakasan nyo, ganun. Yan, o, round. Ganyan lang muna, yan. Hayaan nyo muna masanay ng ganyan. Tapos, kahit suntok-suntok nyo yan eh. Okay? Yan. Okay? Yun lang muna, mami.